Halika, Kian, sabay tayo uminom. Lin Qian, nawawala ka ba sa demo? Lin Qian, may sira ka ba sa ulo? Ako ang may sira. Kayo ang may sira. Isa ang aking nobyo. Isa ang aking kaibigan. Hindi ba kayo nahiya sa akin? Magkaibigan tayo. Ang tunay na lalaki. Sino ang daw ang ikibabay? Magkaibigan. Chen Yao, binabalaan kita. Magpakabait ka. Huwag kumilos. Kian, huwag kang mag-aksaya ng panahon. Mahirap pumanap ang lalaking may 3 paa, pero ang lalaking may 2 paa. Marami. Sabihin ko sa iyo, Yao Kido. Hindi na ako magpapakasal. Hiwalayan na. Lin Qian, akala mo ba talagang gusto kita kaya kita pakakasalan? Isa ka lang mabahong nagtitinda ng siomai. Kung hindi dahil sa medyo maitsua ka, pinatay na kita. Heto na para sa iyo. Ang cute na aso at ang asong gala magpakailanman. Sana kayo ay hindi magkaanak at magkaroon ng maraming apo. Kian, kung may nararamdaman ka, umiyak ka na. Ayos lang. Ellie, bakit ka iyak? Nakalaya ka sa gago. Masaya pa nga ako, uminom tayo. Gago, sinabi niyang mamahalin niya ako magpakailanman. Ziga na. Hayaan mo siya, humanap tayo ng iba. Zichenya talaga. Magkaibang sinasabi at ginagawa, hinihigop pa ang lalaki mo. Hindi ang lalaki ang pinoproblema ko, ang pera ko. 1 taon kong pinaghirapan, binili niya ng kotse. Ang pera ko. Ilang taon pa ba akong magtitinda ng siomai? Para kumita ng 50,000. Huwag ka nang umiyak. Oy. Hoy, huwag ka nang umiyak. Ang sorpresa ko para sa iyo, nasa 906. Siguradong magugustuhan mo. Talaga? ₱906. Dumating na ako. Wow, sino ka? Hitsat, lalaki. Ikaw si Zalsaw. Ang sorpresa para sa akin. Ang gwapo mo pala. Kaya pala malaking halaga ang binayad para sa'yo. Ano ba ang sinasabi mo? Lumabas ka kaagad. Hoy, Zalsaw. Kian, saan ka tumakbo? Inihanda ko sa 906 ang break party para sa'yo. Bakit hindi ka pa rin dumarating? Ang surprise na inihanda mo para sa akin. Hindi ka tunay na lalaki. Kian, mukhang lalaki na talaga ang inisip mo. Grabe na yata ang paghahangad mo. Hindi ba't 906 ito? Pasensya na po, Tito. Paano ka nakapasok? Hindi ko alam, pasensya na. Nagkamali ako ng pinasukan. Boskin, ayos lang po ba kayo? Ayos lang ako. Boss Chin. Medyo kahina-hinala yung babaeng kanina. Gusto niyo po kayong imbestigahan ka o? Hindi na. Isang batang babae lang yun. Palitan mo nga ang kwarto ko. Ziga. Medyo nakakatuwa naman. Umaling ka na, Lin Qian. Humarap ka na sa lalaki para manghalik. Kumain ka na lang. Kahit kumain ka, di mapapatahimik bibig mo. Anong nangyari noon? Kwentuhan mo naman ako. Ginoong Kim, talagang maraming salamat po. Yung 100, patang mula sa mahihirap na liblib na lugar. Swerte nila na nakilala ka. Talagang kapalaan nila. Principal, ito ay dapat kong gawin. Kung may balita man tungkol sa batang babae noon, pakiusap agad-agad po sana akong sabihan. Boss Kin, huwag kayong mag-alala. Pero, lumipas na ang maaming taon. Hindi lahat ng estudyante ay marunong tumanaw ng utang na loob at babalik sa elementarya. Kuya, masakit ba yun? Ilang taon ka na? AKO, 5 NA. Kuya, tumakas ka siguro sa class. DBA? Di maganda yon Mag-aral kang mabuti. Maging kapaki-pakinabang ka sa lipunan. Sino ang nagturo sa'yo niyan? Nanay KO.
Sabi niya, hanggang elementarya lang siya. Kung di ako mag-aral ng mabuti, magiging tulad ko siya, magtitinda ng siomay. Sige, ipengga ko SAO. Kapag nakapasa ako sa kolehiyo, hahanapin kita para kumain sa McDonald's, di ba? Sage, tayo'y magsasaling puso. Kuya, maghihintay talaga ako sa'yo. Darating siya. Principal, hanggang dito na lang muna tayo ngayon. Ziga, Boskin, ingat po kayo sa pag-alis. CJ, maaga kayong umuwi at magpahinga. Hanggang dito lang ang pagbisita natin ngayon. Opo. Boss Chin. Ito po ang mga impormasyon galing sa recruitment website. Nakalugin na po lahat. Tingnan niyo po kung may iba pa bang kailangang baguhin. Ihatid mo muna ang kotse dito. Opo. Mukhang may nagpapakamahiyain ha. Pag-isipan mo na yung sinabi ko. Sumama ka sa akin. Mag-apply tayo sa akin group. Narinig ka o. Sobrang guwapo ng presidente ng King Group. Tara subukan natin. Baka sakaling makapag-asawa tayo ng mayaman, di ba? Na, aking ginang. Huwag mo na akong pigilan sa aking negosyo. Bilisan mo na, alis na. Wow! Ang anghang. Ayos ka lang ba? Grabe ang anghang nito. Ayos lang bia kayo? Salamat, pwede bang kainin ito ng mga bata kung ganito kaspisi? Ang wonton na binibenta ni Kian Kian. Gustong gusto ng lahat ng bata sa 10 kilometro na lugar dito. Ikaw lang siguro may masamang dila. Ayos ka lang ba, Tiyo? Ayos lang ako. Ikaw pala yung tiyo noong isang gabi. Zhao Sao. Inay, Lin Chan Chan. Ikaw mo ano lang yan? Kian Kian. Sasabihin ko na rin. Nakapag-anyayan ako ng lahat ng bisita para sa susunod na linggo kung magbibiro ka sa akin na. Pagkansela sa kasal, pasasabugin talaga kita. Naghahanap ka ba ng trabaho? Hindi. 3 hanggang 4,000 ang sweldo ng intern. Grabe ka talaga, Zhao. Mapagsamantala ka. Mas mabuti pang sumama ka na kay Kian Kian. wala na ako. Gugustuhin ba talaga akong patay nila? Hindi naman masama ang itsura nitong Tiyo sa harap. Bakit hindi? Tiyo, ganito na lang, mukha ka namang nangangailangan din. Bakit? Ako ang magbibigay sa'yo ng 6,000 na sweldo, pumunta ka sa akin. Gumawa ng mga maliliit na gawain, pupunta ka agad kapag kailangan, madali lang naman ito. Ano sa tingin mo? Anong kabutihan ang pinaplano ng batang ito? 7,000 lang, wala nang dagdag. Hoy Kian Kian, 7,000, ako na. Pinapasagot ako ng nanay ko sa mga bisita sa kasal. Kaya, isipin mo, 7,000 sahod, magpanggap kang asawa ko. Di ba okay? Ang tapang mo. Tito, ano na desisyon mo? 7,000 sahod. Sigurado ka? Sige na nga. Kailan ako magsisimula? Ngayon na, CJ, trabaho na. Ano ba yan? Nagmaniho lang, naging empleyado na ang presidente. 7,000 lang sa isang buwan, sumasakit ulo ko. Parang lalabas na utak ka o. Ang gwapo. Uun ka. tapos ka na. Akin na to. Gwapo. Pwedeng market sa ayaw sa WeChat. Wala. Hindi pwede. Pwede namang mag picture. Ano? Ganito lang. Balik-balik ka ha. Sige, ang gwapo niya sa lahat ng anggulo. Ano gusto mong orderin? Wow, kuya, ang guwapo mo. Ning, bigyan kita ng wonton, magbasa ka ng marami at matulog. Umuwi ka na. Palom, kuya. Bye. Tapos na maglinis sa loob. Ang cute ng bata, nakausap ko siya sandali. Bawasan mo. CJ. Practice magbilang ng pera, 1,300, Tito. Swerte ko talaga sa'yo, simula nang dumating ka. Doble ang kita ng tindahan. Kung ganoon, may bonus ba ako? Gusto mo ng bonus? Pwede naman. Lin Chen Chen. Tulungan mo ulit ako. Lin Chen Chen. Mama, kalmahan mo. Zenoka? Asawa ko siya. Ono sinobi mo? Hindi kita niloloko, inay.
Si Yao Kidong, may ibang babae siya. Malayo na ang narating ng kalokohan niya. Ayaw mo namang mag-asawa ng gago ang anak mo, di ba? Ano ba talaga ang nangyari? 500, Tito, tulungan mo akong gampanan to. Inay, May ibang babae si Yokidong. Kailan pa kayo nagkakilala? Gaano na kayo katagal? Tinawag mo siyang asawa. kakabreak lang namin ni Yao Kidong kahapon. At kami naman kahapon lang nagsimula. Wala pa kaming kasal, pero bukas na kami pupunta. Bukas na talaga. Huwag kang mag-alala, inay, sigurado ako. Tumigil ka, hayaan mo siyang magsalita. Sige, hindi na ito mapagtatakpan. Tama po, tita. Pero matagal na kaming magkakilala. Sa totoo lang, first time pa lang, nahulog na ako kay Yan. Pero nalaman kong may boyfriend siya, kaya di ako lumapit. Dumating ako para batiin sila, tapos narinig ko. Naniloko siya. Kaya nagkaroon ako ng pagkakataon, tita. Maniwala ka po, ipagtatanggol ko siya habang buhay. Unang beses to. Pangalawa pa lang may nagsabing ipagtatanggol ako. Paano ko malalaman kung totoo ang sinasabi ninyo? Tita, nanunumpa ako, hindi kita lolokohin. Sige, naniniwala ako. Kaya bukas ng umaga, Pumunta kayo sa munisipyo at magpakasal. CJ, Lumapit kayo. O sige, kayong dalawa. Huwag masyadong stiff, tingin sa kamera. O sige, ngitian natin. 3, 2, 1, click. Kasalan na ba to? S.A. Vacas, nayos ka una ang anak kao. Ano pong sinasabi ninyo, inay? kitang-kita ko, pareho kayong makakalimutin. Mga importanteng bagay, pansamantala muna. SA, akin muna. Mag-set na kayo ng schedule para sa prenup photoshoot. Inay, ang sweldo ng 7,000 ay magiging bata sa bahay. aksidente lang to, Tito. Si inay kasi. Bilis-bilis ang gusto. Ang bilis na. Ganito na lang tataasan kita ng sahod. 8,000 isang buwan, pwede ba? Pagkatapos ng isang buwan, mag-aaway lang tayo ng konti. Tapos maghihiwalay na tayo. Ang tanging panuntunan sa pamilya namin ay pagkamatay ng asawa, walang diborsyo. O gusto mo bang bumili ako ng mataas na halagang insurance para sa'yo? Natatakot ako mamatay. Huwag mo akong patayin para sa pera ngayong gabi. Uwi na ako at gagawa ng mas maraming siomai. Ibebenta ko ng doble bukas. Bakit hindi ka pa umalis? Boss, magpapakasal ka talaga sa isang tindera sa bangketa? Ano ang tawag mo sa kanya? Hindi, boss. Paano kung itong si MRS Kin? Ay pera lang ang habol sa iyo? Tito, nakalimutan kong tanungin ang contact details mo. Sino siya? Sino ako? Ako ang presidente ng Kin Corporation. Boss Chin. Boskin, napakaliit lang nito. Hindi ko kayang tanggapin na ikaw mismo ang naghatid sa akin. Pareho kayong tinatawag na Kim. Anong pagkakataon? Siempre. Bakit? Dahil nawala ang bag ni Boskin noon. Ako ang nakahanap ng bag ni Boskin. Matagal kong hinanap si Xiao Kin. Matagal kitang hinanap, magtrabaho ka na sa kumpanya ko. Boskin, kailangan kwentuhan. Ang asawa ko sa siomai stall niya. Ano? Anong show may stall? Si Boskin mismo. Ang nag-imbita sa iyo na magtrabaho sa kumpanya. Boskin, kung pupunta si Tito sa kumpanya mo, magkano ang sweldo kada buwan? Ang sahod. 20,000, 16 na nabuwan ng sahod, siyam tandang bawas 5, weekends off. 20,000. Paano naman ang year-end bonus? Ang year-end bonus, dapat double ang sahod sa katapusan ng taon. Kung magaling, naalala ko noong nakaraang taon, isang supervisor ang nakuha. Engage 200,000. Boskin. Ang yaman talaga ni Boskin bukas. Bukas magtatrabaho na si Tito. Pero, Pero ano pa? Si Boskin mismo. Ang nag-imbita sa iyo, magaling kang magtrabaho. Narinig mo? Narinig mo? sige, isasama ko si Boskin. Xiao Kin, hindi mo na kailangang maghatid. Ngayon ang kasal ninyong dalawa. Hindi na kita istorbohin. Xiao Kin, tandaan mong pumasok. Ang ganda, Tito.
Hinawakan mo ang kamay ng presidente. Hindi mo dapat hugasan ng 2 araw. Ang saya ng asawa ng presidente. Balik ka ulit ha. Maganda ang benta ngayon kung aalis ako. Kakayanin mo ba? Tara, upo tayo. Tito, isipin mo pag nagtatrabaho ka dito, sa akin ang kinikita mo. Pero, pamilya na tayo. Pag sa boss ka nagtrabaho, sa kanya ang pera. Tama ba? Tama ka naman. Uwi na ako, ikaw na bahala. Lin Kian. May nakalimutan ka ba? Kasal na tayo. Bilang lalaking pumasok sa pamilya mo, hindi ako sasama sa'yo. Paano mo sasabihin sa nanay mo? Kasal na tayo, pero wala pang pagmamahalan. Kahit gwapo, hindi pwedeng magkamali. Sigurado ka, hindi ako sasama. Sigurado. Bago magkaroon ng pagmamahalan, hindi tayo pwedeng magsama. Ganoon ka ba katiyak? Siyempre naman, ako si Lin Kian. Hindi kita gagahasain. Huwag kang mag-alala, Tito. Kung magsisisi ako, aso ako. Alis na ako. Nanay, buksan mo. Papasukin mo ako. Nanay, buksan mo. Papasukin mo ako. Kasal ka na, bakit ka umvuvi? Ang hirap-hirap kong pinaalis sa'yo. Huwag ka nang kumatok. Matutulog na ako. Anak mo ako. Mahigit 20 taon mo akong inalagaan, ngayon itataboy mo. Hindi ka ba natatakot na maagaw ako ng alien? Huwag kang matakot, wala naman. Ganda. Huwag kang tumakbo, ganda. Huwag kang tumakbo. Huwag kang lumapit, marunong ako ng Tai Chi. Tai Chi? Marunong din ako. Tara, lazinggero ka. Babaeng ito, binato ako. Tigil. Ayoko sa mga katulad mo. Sinuntok mo ako? Tito. Ang gwapo. Bibilang ako ng 3, 2, 1. Anong 3, 2, 1? Tito, bakit ka nandito? Kasi sobrang gabi na ng uyan, natatakot ako baka delikado ka mag-isa. Kaya sinundan kita. Tapos nakita kong pinalayas ka ng nanay mo. Ang sweet naman, Tito. Yakap, Anong gagawin mo? pinalayas ako ni Mama, pwede ba makituloy? Nakalimutan mo na sinabi mo. Bago tayo magkaroon ng connection. Hindi tayo pwedeng sama sa isa't. Sigurado ka talaga? Kapag nagbago isip ko, aso na ako. Aw. Ang tunay na lalaki, marunong umayon sa sitwasyon. Wow, Tito, bahay mo to. Pangalan mo to. Pinakamaliit kong unit. Maliit ba talaga? Kung feeling mo maliit, Magkano ba to 1 buwan? Wow! Malapit sa AA, nasa sentro pa ng lungsod. To 1 buwan. Wala sa 10,000, hindi to mababa. hindi naman ganun kamahal. Bahay ito ni Boskin. Walang gumagamit kaya pinarenta sa kin. 1 buwan, mga 3,000. Nakakuha ka ng ganito kaganda sa ganong halaga? Ay, si Boskin mo. Napakabait talaga. mabait talaga siya. Nasaan pala banyo nila? Maliligo ako. Sa master bedroom mo gamitin. Huwag kang mag-alala, nayos ka una kahit italin. Sigurado, hindi makakauwi si Kian ngayong gabi. Pero, Tito, gusto ni Kian ng matured na lalaki. Mas maganda kung may salamin. Gusto ni Kian ng mukhang mabait pero di pala.
tinitignan mo? Sabi ni Boskin, sa susunod na buwan may fashion competition. Hahanap ako ng magagandang design, tinitignan ko. Akala ko bago tong salamin na to. Binabasa mo iyan ng patiwari. Pwede rin to, fashion related. Halika, tutuyuin ko buhok mo. Hindi rin maganda tong designer na to. Gusto niyang maging bold. Pero kulang sa color at composition. Marunong ka rin pala sa fashion design. Biro mo, yan ang tinapos ko. At nakapag-accelerated pa, kaso hindi na natuloy. Bakit hindi ka natuloy? Nung magte-take ako ng masters, nagkasakit si mama. Walang pera para sa pag-aaral. Huwag mo akong kaawaan, Tito. Okay naman ako ngayon, di ba? Kapag suot ang salamin, medyo maganda pa rin naman pala. Hindi mo na kailangang mag-isa sa lahat. Ako na ang bahala sa'yo. Hindi mo na kailangang mag-isa sa lahat. Ako na ang bahala sa'yo. Kung magpapatuloy ito, talagang mabibighani na ako sa ganda. Tito, sumama ka sa amin. Kian. Umuwi ka na. Sinabi ko na, alagaan kita. Hindi yung ganoong klaseng pag-aalaga ang ibig kong sabihin. Kinkin, halika rito. Hindi ka, Tito. Sumama ka sa amin. Tulong. Itapon niyo ang babaeng ito. Tito, sumama ka sa amin. Tito. Buti na lang panaginip lang. Kung sakaling dahil sa akin, umabot na sa ganoon si Tito. Unang araw ng trabaho ngayon. Dapat magpakita ng maganda. Narinig mo ba? Ang bait talaga ni Boskin. Huwag mo siyang biguin. Sige, alam ko na. Iba ka ngayon kaysa sa dati. Ano nang iba? Medyo maganda ka. Ang lambing mo. Tara, pumasok ka na. Bilisan mo. Kapag nakita niya ako sa opisina, talagang magugulat si Tito. Ang tanong lang, kaya ko kaya makapasa sa interview? Boss Gene, ngayon dating lang may sila para pag-usapan ng kontrata. Hindi sila masyadong nasiyahan sa aming mga disenyo. May posibilidad na kanselahin ang kontrata. Nakuha ko na. Wow, talagang karapat-dapat sa titulong bilyonaryo. Ang yaman talaga. Parang si Tito yung tao. Kian. Montag. Baka nagkamali lang ako ng tingin. Kaya Montag. Yan. Kian. CJ, Ember Mayor C, pakiusap, pag-isipan niyo ulit. Ang King Group ay laging may target na kliyente. Para sa iba't ibang antas. Kapag nagpatuloy ang kontrata natin, hindi kayo mabibigo. Pag-isipan ko ulit ito, MR Kin. Sinabi ni MR Mayor C na pag-isipan niya ulit. wow, ang daming tao. Magsisilong muna ako. Girl, may lipstick KBA? Swerte, may bago akong dala ngayon. Salamat. Pumunta ba kayo dito para sa patimpalak ng kagandahan? Alam mo, yung pinakamatagal mag-ayos, yun ang nag-a-apply. Bilang assistant ng president. Ganun ba ang hilig ni Boskin? Hindi kaya si Kuya? Tigil. Hindi yon. Salamat. Wag na, sa iyo na to. Talaga? Kaya mo yan.
Pumasa ako sa interview, Bes. Mauna na ako. Lin Qianqian. Narito. Magandang araw, ako si Lin Qianqian. 3 taon na ako sa industriya ng fashion. Tama na. Isang ordinaryong state university, ordinaryong grado. Paano ka nakapaglakas loob na pumunta dito? Lahat sila dito, graduate school pataas ang pinag-aralan. Anong laban mo sa kanila? Ang King Group, laging abilidad ang pinahalagahan. Tama, abilidad. Pero ang diploma, pinto yan para makapasok. Lin Qianqian, hindi Montag tinignan. Kung anong klaseng design itong ginawa mo? Dalhin Montag ang basura Montag, lumabas ka. Magandang araw, ako si Liu Yu, vocational graduate. 1 taon pa lang ang karanasan ko. 1 taon lang. Medyo kulang pa sa karanasan. Sana. Mabuti naman ang ugali mo, kumpara sa iba. Na hindi alam ang lugar nila sa mundo, mas maayos ka. Sino ang sinasabi mong walang alam sa mundo? Kapag may pera, legal na iyon. Anong kalokohan yan? Umalis ka na. Legal na tumatanggap ng pera. Kapag may pera, makakapasok sa kumpanya. Shen Yao, ang mga pamamaraan mo. Pareho lang ang pag-akit mo kay Yao Kido. Anong pinagkaiba? Ikaf. Magagawa mo pa sa akin yan? Buti naman natauhan ka. Isara mo ang pinto. Anong gagawin mo? Hihingi ka ng tawad? Kung luluhod ka at magmamakaawa, baka patawarin pa kita. Ikaf. Aray, bitawan mo ako. Zanbi anak ay interview si Qianqian? Bakit hindi pa siya lumalabas? Bilis, parang may AYSA interview. May palabas na. Naririnig kong nasaktan si Chen Yao. Tara na, tara. Chenya. Hindi ito maganda. Hindi ba yon si Chen Yao? Qianqian. Bilisan na. Nakipag-away na si Qianqian sa tagapag-interview. Boss Kin Mai Erzi. Sandali, nag-interview pala si Qianqian sa kumpanya. Hindi ko alam. Bilisan, ayusin mo lahat ng taong. Nakakaalam ng pagkakakilanlan natin dalawa. Hello, lahat ay magsagawa ng agarang antas negatibo, isa emergency. Ulitin. Hindi ito ehersisyo. Ito ay antas negatibo, isa emergency. Pedon per. Qianqian. Qianqian, buksan mo ang pinto. Qianqian, pagabalan mo ako. Lin Qianqian, balief ka. Nagkamali ako. Lumabas na kayong lahat sa loob. Tultulong. Paumanhin po sa inyong lahat, bigyan niyo lang ako ng 1 minuto. Paumanhin po sa inyong lahat. Naistorbo ko po kayo. Qianqian. Sandali lang. Kakatapusan ko lang papuntang Boskin. Boskin. Kung hindi ako nagkakamali, sigurado akong ayaw mo. Maging mahawa ang buong kumpanya sa mabahong korupsyon. Di ba? Tingnan mo. Sigurado naman na maraming pera doon, di ba? Salamat Miss Lin. Parurusahan ko talaga sila ng husto. Nga pala, Boskin, itong bagay na ito. Wala siyang kinalaman dito, huwag mo sanang parusahan. Ang aking kasintahan dahil sa akin. Magaling naman ang ginawa Montag, Kin. Huwag kang mag-alala. Ang buhok mo. Bagong kulot, astig, di ba? Ngunit sayang naman ang design draft ko. Akala ko iba ang King Group. Sa ibang mga kumpanya, Si Chen Yao ay tumatanggap ng suwol. Hindi mo masigado na. bahala na. May binibenta naman akong wonton, hindi ako magugutom. Huwag ka nang magalit, halika, dadalhin kita sa isang lugar. Saan? Aba, baliw ka ba? Sasakay tayo ng kotse ni Boskin. Kung may gasgas man, 3 taon tayong magtatrabaho ng libre. Ako to. Buti na lang nag-drive ako papunta rito. May kotse ka, no? Siyempre, binili ko to ng cash kahit medyo masakit sa bulsa. Pero kailangan naman talaga ng sasakyan, di ba? Sige, sakay na tayo sa'yo. Hoy, anong ginagawa mo? Sakay na. Doon, yon. Yan ba yung kotse mong pinaghirapan mong bilhin? Siyempre, to yung binili kong 2.8 Sakay na. Swerte mo, saan tayo pupunta? Malalaman mo rin mamaya. Wow! Di ba to yung bagong bukas na amusement park? Balita ko, binili to.
Nang sobrang yamang kay Koon. Ako yung bumili. Huwag kang magsinungaling, tara na, tara na. Ipapakita ko sa'yo to. Ayoko magsuot, hindi. Magsusuot ka ba o hindi mo? Lalaki ako, hindi ako magsusuot. Magsusuot ka ba? Tara. Kailangan kitang protektahan. Ang tapang mo, tol. Di ka man lang natatakot. Natatakot ka ba? Hindi ako natatakot. Okay ka lang ba, tol? Huwag mong sasabihin kanino man. Haha, tol. Tingnan mo. Ang luwag naman ito. Di ba nakaka-guilty, tol? Kunin mo naman to para sa kin. Hindi ako maglalaro ang bata-bata nito. Sabi nila, kapag first time mo, magiging successful ka. At saka, ang galing-galing mo, tol. Siguradong mas magaling ka sa pagkuha ng stuffed toy. Ipapakita ko sa iyo ang galing ko. Ulit. Dalawa na lang to. Huwag na, tol. Nakakabagot na. Di na ako maglalaro. Huwag kang aalis, di ako matatalo nito. Ano na nangyari sa iyo, tol? Na-obsess ka na ba? Imposible, larong pambata lang to, dahil gusto mo. Kailangan kong makuha to para sa'yo. Okay lang, tol. Ang galing-galing mo talaga. 500 pesos, nakakuha pa ako ng isa. Dadalhin kita sa isang lugar, Tara. Lucian, palitan mo lahat ng claw machine. Sa amusement park natin. Ah, Boskin, anong palit? Palitan ang kayang mahawakan. Noong bata pa ako, maraming bituin ang makikita dito. Pero ngayon, wala na. Gusto mong makakita ng bituin? Gusto kong makakita ng bituin sa langit, hindi sa ilalim ng dagat. Bukas ng umaga, bibilhan kita ng insurance, malaki. Tito, ang bait mo pa rin. Hindi ba dapat mabait ako sa'yo? Salamat ngayon, gumaan na ang loob ko. Nakakahaya. Bata, bakit ikaw lang dito? Nasaan ang magulang mo? Hindi ko mahanap ang tatay ko. Hoy bata, samahan kita hanapin ang tatay mo, pwede ba? Pumunta tayo sa istasyon ng pulis, hintayin natin ang tatay mo, okay lang. Ayoko. Sabi ng tatay, maraming manloloko sa labas. At kahit maganda ka, ang mga magandang babae. May tinik. Ako, manluloko. Hoy Boskin, anong nangyari? Ano ba ni Mami? Napapala. Kasama ko siya sa paghahanap sa buong mundo ngayon. Ipadala mo sa akin ang larawan niya. Yan, may konting gawain ako. Kailangan munang bumalik sa opisina. Sige, puntahan mo na. Ako na ang maghahanap sa kanya ng tatay niya. Inatan mo siya. Nasa Huihay Road Park si Maina, bilisan mo. Paano nalaman ni Boskin? Kung nasaan si Maina? Maina. Tari. Hoy, hindi, ano nang ginagawa mo? Bitawan mo ako. Naku, ito ang asawa ng presidente. Baka malapit lang ang presidente. Boss, isang disenyo lang at lipstick ang nasa loob. MR Mayor C, hindi ito ang totoo. Tari, mali ka. Kanina, kasama ako ng ete habang naghihintay sa'yo. Bitawan Montag Zia. Pasensya na, MS Ling, sa aking pagiging padalos-dalos. Humihingi ako ng paumanhin. And Mercy. Hindi ka ba pumunta sa opisina? Tapos na ang trabaho ko, kaya bumalik na ako. Kin. And Mercy. Ngayong nakita mo na ang anak mo, aalis na muna kami. Hoy, MS Ling, sandali, may isa pang bagay. Ang iyong disenyo ng damit at kulay ay napakaganda. Handa akong mag-alok. Ng milyon pa sa'yo. Ilan? Milyon? Ginoong Mayor C, ang totoo niyan, kami ay kumuha ng servisyo ni GNG Lin at narito siya ngayon sa ating group. Para sa kanyang interview, okay. Papa, magtulungan tayo.
May kasabihan kayo, ang isang mabuting tao ay hindi inaagaw ang gusto ng iba. Mananatili pa ako sa bansa ng 3 araw. Sa makalawa, papuntahin mo si GNG, Lin, na may dalang kontrata para makipagkita sa akin. Dahil wala namang nagtagumpay sa aplikasyon ko, pipiliin ko na lang ang milyon. GNG, Lin, milyon ang sabot mo kada taon. Binibigay sa iyo ng aming kin group. Hindi bagay. Masyadong matanda ang dating. Masyadong kita, palitan mo yan. Tito, ano sa tingin mo sa suot ko? Hindi maganda. Pwede to. Parang masyadong bata-bata naman ang dating. Sa harap ko, nagpapanggap ka pang matanda. Ay, tito ko talaga, swerte ko sa'yo. Milyon kada taon, di na kailangang magtinda ng siomay. Magpapasalamat ka ba sa akin? Di ikot mo ang ulo mo, ipikit mo ang mga mata mo. Ano to? Tito, pasok na ako sa trabaho ha. Ito, ipakilala natin sa lahat. Si Lin Qianqian. Ang magiging bagong hip ng design department. Ikaw, umupo ka sa tabi ni Zhao Zhao. Hindi ko alam kung paano ka nakapasok. Pero kung nandito ka, may kakayahan ka naman siguro. Salamat, Supervisor Lan. Pagdating, hip agad. Di kaya may koneksyon. Yung tiyuhin ng iba dito sa kumpanya. Di naman malakas ka sa Qianqian. Ang koneksyon, no? Ikaf. Heplin, sa'yo na kami asa sa susunod. Boss Kin, naayos na ang lahat. Iyan masigla si Kian. Sabihin mo kailan yung nagabayan siya ng mabuti. Ziege. Alam Montag naman, Wu sa akin. Walang espesyal na trato, kakayahan ang pangunahin. Ay, nga, pero ito. Utos din naman ito ni Boss Kin. Di ba? Basta, makingat ka lang. Fide ba? Boss Chin. Ano ang relasyon ni Lin Qianqian at Boss Kin? Baka naman. Pamangkin ni Boss Kin si Lin Qianqian? Parang hindi naman. Medyo ordinaryo lang si Lin Qianqian. Huwag ka nang manghula ng walang besehan. Siya pa rin ang nakakuha ng kontrata ni Mellers. Ano man ang mangyari, malaking kontribusyon siya. SA Kin Group. Ang dami mong ginagawa. Ang galing mo, Qianqian. Group leader ka agad, hindi mo alam. Marami sa departamento ang nakakalang zila ang angkat. Madaming intriga, baguhan pa lang ako. Halos hindi na ako masasinate. Ang imo naman, ginawa ko lang. Ang gusto kong ipakita. Ang galing talaga ng Qianqian natin. Lin Qianqian, nahuli rin kita. Anong kailangan mo sa akin? Hinatas Montag ako. Nababaliw ka na. Ay, may nakasagu pa akong asong gala. Ang kapal ng mukha, nasaktan kamay ko. Honey, tingnan mo siya. Lin Qianqian, hayo ka usayo. Maging low-key ka dahil sa'yo. Nafaya si Yaya sa aking group. Dapat kang magbayad. Kasalanan niya yon, bitawan mo ako. Hoy, Qianqian. Zuzao, tawagan mo si boss. Zhao Zhao, babala, huwag kang makialam. O kung hindi, Hindi kami magpapakumbaba. Hello, Mr. Chin. Dinala si Qianqian ni Yakidong. Ako na ang bahala. Anong sasakyan? Boss Jean, Wuchen, utusan mo lahat sa Haicheng. Na may koneksyon kay Kidong at Chenyaw. Ay ipatawag. unang bises kong makita ang CE na ganito kagalit. May malalagot na naman. Ay, gising na. Chen Yao, ano ang balak mo? Nakpaganda ka lang, medyo maganda ka pala. Hindi ko alam kung sinong big boss ang magkakagusto sa'yo ngayong gabi. Illegal ang kidnapping. Alam Montag ba, mahal. Kung gaano ako kahirap makapasok sa Kin Group. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako mafi-fire. Wala nang kumpanyang tumatanggap sa Kin ngayon. Zinira Montag ang buhay kao. Hindi, nakakatawa ka talaga. Ikaw ang nagbigay ng suhol. Ang pera ay pumasok sa bulsa mo, hindi sa bulsa ko. Tumahimik ka. Isang oras na lang, magsisimula na ang auction. Hindi ko sisirain ang iyong nakakaakit na mukha. Anong balak mo? Ngayong gabi, ikaw ang pangunahing item sa auction ko. Lin Qianqian,
ang iyong starting bid ngayong gabi ay 10 milyon. Hulaan mo, magkano kaya ang ibabayad sa iyo ngayong gabi? Wala pa. Talagang wala kaming alam. Narinig lang namin na si Yokidong. Sabi niya, isakay lang namin siya ng ilang kilometro. Tapos, pinatay namin siya at nagpalit ng sasakyang may peking plaka. Ako ang sasaksi. Totoo ang sinabi niya, Ginoong Qin. Kung alam lang namin na si Lin Qianqian ang babae mo, hindi namin magagawa yon. Ayaw pa ring magsalita. Baliin ang bawat buto. Ay, naalala ko. Parang may nabanggit sila tungkol sa isang auction. Hindi ko alam ang mga detalye. Boss Qin, sa nakaraang 2 taon sa Haicheng, talagang mayroong underground auction. Puro mayayaman at makapangyarihan ang pumupunta. At iba-iba ang lugar sa bawat pagkakataon. Bibigyan kita ng 10 minuto. Kanino kaya mapupunta ang huling item ngayong gabi? Nababaliw na ang babaeng to. 3 na. Nagbayad ako ng 5 milyon para sa tiket. Patay na pala ang pinanood ko. Dapat kayong magpaliwanag. Magpaliwanag kayo. Kailangang magpaliwanag. Nagkakagulo ba kayo rito? Hindi ako nanggugulo. Maliwanag na pagkakamali lang ito. Pagkakamali lang lahat. Hindi ko hahayaan na mawalan ng item ang aking auction. Ginoong Yao, humanap ka ng paan. Hindi ko naman kinuha ang pera ninyo. Kalimutan na lang natin ito. Putulin ang kamay. Huvak, huvak. Talagang hindi kami nanggugulo. Ako ay mula sa pamilya Yao. Hindi ninyo kami kayang awayin. Hindi ba ito ang pinakamagandang kapalit? Kahit hindi kasing ganda nung namatay, pwede na rin. Hindi. Hindi ako item sa auction. Pumili ka. Ang iyong babae. O ang iyong kamay? Putulin. Nag-alok ako ng 10 milyon. Para bilhin ang babae. 20 milyon ang alok ko. Yaw, mahal mo ako. Dibie, yaw. Hindi. Huvak. Yaw. Hindi ko kayang mawala ang aking kamay na yaw. Matalino ka. Yaw Kidong ang cute mo. Ang cute mo, dapat kang mamatay. Mga Ginoo, maghintay-hintay lang kayo, ilalabas na namin siya. Sa harap ninyo, huwag kayong gagalaw. Kayong mga ito lang. Ang manghuhuli sa taong akin. Hindi alam kung ang aming boss Kim ay may kakayahang ipasok kayong lahat para kumain ng libreng pagkain. Ginoong Qin, bakit kayo ang nandito? Sobra talaga ang pamahal sa akin dito. Inilabas pa ang boss Kim para iligtas ako. Nasaan ang asawa ko? Paano ko sasaktan ang asawa ninyo? Tiyak may pagkakamali. Boss Ken naman. Wuqian, gusto kong hindi sila mamatay ng maayos. Lahat ng listahan ng auction, nasa akin, kayong. Maghintay na lang sa kulungan, Wuqian. Sigurado ba ang pamilya Qin, nakalabanin kaming napakarami? Ang kapangyarihan ni Boss Qin, ang dapat mong pinakabahala. Ang pakiramdam nito, Qin. Dalhin na sa ospital. umuwi na tayo. Hindi ako dinala ni Tito sa ospital, sa bahay pa. Baka may kakaibang hilig. Qianqian, pasensya na at nahuli ako. Pero huwag kang mag-alala. Mula ngayon, wala nang makakapaghiwalay sa atin. Ginoong Qin, saan tayo uwi? Sige na, huwag na, nakakalungkot, diretsyo na sa krematoryo. Ginoong Qin, ano po ito? Balita ko kapag kinain ang abo ng minamahal. Hindi na kami maghihiwalay sa susunod na buhay. Tito, sa tingin ko kaya pa akong iligtas. Ginoong Qin, pumunta na tayo sa pinakamalapit na ospital. Hindi na kailangan, grabe ang sugat ni Qianqian. Pagsasayang lang ng oras kung pupunta. Tara na, Tito, talagang sa tingin ko kaya ko pang. hindi na maliligtas si Qianqian.
Huwag ka nang magsalita, naiintindihan ko, susunod ka na lang. Matulog ka lang ng mahimbing sandali. Sa krematoryo. Tito, tingnan mo talagang okay ako, hindi ako masakit. Huwag kang matakot, sandali lang yan bago mamatay, wala siyang masamang hangarin. Kian, matulog ka ng mahimbing. Mawawala rin ang sakit mamaya. Hindi ako yun. Tara na sa krematoryo. Ay, niloloko ko lang kayo. Kanina, muntik na akong mamatay. Tapos ako ay... Ganito, sigurado hindi tayo makakatakas. Kailangan kong mag-isip ng paraan bago pa dumating si Tito para iligtas ako. Hoy, nagsimula na ang auction. Inatawag ka ng boss. Trabaho na. Sige, papunta na. Pekito. Matamis pa rin. Ngayon, naniniwala ka na? Tara na sa chemical plant. Tito. Ngayon, naniniwala ka na? Hindi. Eh ngayon, Hindi pa rin. Tito. Ay, ang kapal ng mukha. Pero gusto ko pa rin. Isang malaking illegal na transaksyon ang naganap sa lungsod. Lahat ng sangkot ay nahuli na. Kung totoo ang mga aligasyon. Boss Kin, ang iba't ibang grupo, mula sa financial sector hanggang sa legal at illegal na mundo, ay nag-utos na palayain mo ang mga tao. Kung hindi, sila ay... Kung matatakot ako sa ganitong banta, walang kwenta ang pag-unlad ng Kin Group. Dalhin mo itong dalawa. Kung may mga has gumalaw, gamitin mo ito para tapusin siya. Boss Kin, hindi ko talaga inaasahan na kayo pala ay... Ano nang nangyari? Ano nang nakita ko? Oy, In. Maganda ang ginagawa mo nitong mga nakaraang araw. Ipagkakaloob ko sa iyo ang gantimpala. Paupuin kita sa pesto kao. Halika. Basta't pumayag ka lang sa akin. Ang 2 milyon ay sayo na. Boss Kin, nahihirapan talaga akong magdesisyon. Sige na nga. Siguradong tuyo lang ang mata ko. Boskin, Kian, bakit ka nandito? mabuti naman. Guni-guni lang pala kanina. Ito, ako mismo ang nagluto. Pasalamat hapunan. Salamat sa pag-aalaga kay Tito. Sige. Itikman ko na ang luto ni Mrs. Kin. Tingnan natin kung pasok sa panlasa mo. Mabuti. Boskin, bakit po ganyan ang kamay ninyo? Na, Boss Kin. Hindi biro ang Parkinson, kailangang magpatingin agad kung may sintomas. Nga, parang may nararamdaman akong sintomas ng Parkinson. Yung... Kian, baka gusto mong umuwi na muna ngayon? Na, Kian. Sige, uwi na muna ako. Ayos. Sisi. Ah, Boskin. Hmm. Ingat po sa trabaho. Sisi. Bye. Boskin, upo po kayo. Mas pagpapalin mo na akong tawag na maiinkin. Parang sanay na sanay ka na. Hindi po ako makapalagay. Magaling po kasi kayong umarte. Kaya ako rin naging magaling. Tama po ba? Sige, magtatrabaho na po ako. Kunin mo yung quarterly report at magulat ka. Sige po. Ang kita ng grupo natin ngayong quarter, kumpara sa huling quarter, ay tumaas ng 13%. Boss Kin, tapos na po ang quarterly report. Okay, ibalik mo sa kanya yung lunchbox. Maganda ang sabihin mo ha. Sige po. Kian, ang galing, salamat. Salamat po sa pagpuri, Boskin. Nasaan si Tito? Naghanda rin ako para sa kanya. Hahaha, Boss Kin, may araw ka rin.
Ah, maliit na kin, nitong mga araw para sa'yo. Napagod siya, dapat lang naalagaan mo siya. Ziga. Ganon na lang. Tito, may sorpresa ako para sa'yo. Ano yun? Naghanda ako na mas masarap pa kaysa kay Boskin. May puso pang itlog. Ano, ayaw mo? Masarap yan sigurado. Kainin mo lahat ha. Tito, pwede ba akong magtanong? Tanong mo, Sa tingin mo ba si Boskin may tendensya ba sa kaparehong kasarian? ako? Anong sinasabi mo? Kahit na alam kong para sa akin ito. Maganda naman si Boskin. Medyo matanda lang, mahilig sa mas bata, hindi naman nananakit ng iba. Ano ba ang kasunduan ninyong dalawa? Sinusumpa ko, hindi kita ipagkakain. Matuwid si Boskin, prinsipyo ang kanyang pinanghahawakan. Ano ba naiisip mo? Oh, talaga? Totoo talaga. Kahit na naisip ko na, baka may ibang nagpapakain sa asawa ko. Tapos siya naman ang magpapakain sa akin, pero medyo ayaw ko pa rin. Huwag kang gagawa ng kahit anong masama sa akin. Napapanood mo na yata ng sobra yung mga teleserye. Wala. Bawasan mo yan. Ah, si Kinmo at Linkian pala ay magkasintahan. Kaya pala sobrang protektado siya. Wanyi, ang swerte ni Kin. Hindi ka ba talaga nagsisisi? Wanyi, ang swerte ni Kin. Hindi ka ba talaga nagsisisi? Masaya? Nagsisisi? Chin Emo. Kayang-kaya mo bang iwan ako? Nagnanakaw ka. Nagnanakaw ka pa sa kwarto ko. Ito sa'yo. Hoy, Kian. Tito, bakit ka nandito? Sumasakit yan ko, naghahanap ako ng gamot. Ay, Bakit hindi mo sinabi agad? Ako na ang kukuha. Aray. Dalong, oras na para uminom ng gamot. sumasakit ba talaga tiyan mo o sikmura? Busog lang. Ha? Ah, okay lang, mawawala din to. Anong ginagawa mo? Indigestion yan. Marunong ka pang magpulso. Biro lang. Pamilya ko mga manggagamot ng tradisyonal. Lolo ko, doktor. Lanan. Ikaw ba? Tusukan mo na lang ako, gagaling na ako. Heh. Hindi ako marunong. Hindi ako ganun kagaling. Paano kung mamatay ka sa pagtusok ko? Pero sa indigestion na ganyan, kaya ko yan. Hoy, teka. Baka masakit to. Hindi masakit. Mamamatay na si Tito.
Tulong. Ano? Kumusta pakiramdam? Hehe, mas okay na. Hay, ang liit na bagay lang. Dugo lang yan. Sa gabi pa, akala ko kung anong nangyari sa'yo. Parang may krimen. Tumakbo pa dito para mag-ako ng kasalanan para sa'yo. Tito, aksidente lang talaga. Purong aksidente. Ma, ang pagod mo ngayon, dito ka na lang magpahinga. Siganan ka, tizin ka na lang diton gayon. Nasaan ang kwarto para sa bisita ninyo? Hindi alam ni Man na hiwalay na kami. Anong ginagawa mo? Nagulat ako. Ito ang kwarto naming ni King mo. Ah, ma, nasa roon ang kwarto ng bisita. Upo muna kayo. Aayusin ko na agad. Ma, tapos na, maaga kayong matulog. Bakit ka sumunod? Matulog ka na. Tara na. Naliligo si Tito. Anong iniisip mo? Hindi, bakit ka nasa kama ko? May permito ako, legal to. Ano ng problema? Itsan, magtitiis na lang ako, sa sahig ako matutulog. Anong ibig mong sabihin? Takot ka sa akin? Hindi, takot ako bako ko mapigilan sarili ko. Sige na. Ma! Ang sakit. Ano? Nasira ba ang peking parte? Ikaw ang peke. Huwag na tayo magtutulakan. Nahuli na ako sa trabaho. Hoy, teka muna. Kakapasok mo pa lang sa kumpanya, ganyan na itsura mo, baka isipin ng iba. Inaabuso ka raw. Hoy, alis ka na lang talaga. Mukhang pagod ka rin, tandaan mong ngumiti. Hoy, marunong ka ba magmaneho? Pulang ilaw to. Sumuway ka sa pulang ilaw, alam mo ba? Ayos ka lang. Nasaktan mo ba kayo? Ayos lang ako, salamat, ne. Taga-kumpanya pala ni Moore. Hoy, ano ba ginagawa mo? Bumaba ka at humingi ng tawad. Akala ko kung sinong unggoy, dito naglulundagan. Hindi. Sino ang tinatawag mong unggoy? Nay, nakita niyo naman tong unggoy ang nagmamaneho. Sa susunod, mag-ingat ka sa paglabas. Sino ang tinatawag mong unggoy? Ikaw ang unang nagsalita at saka. Sumuway ka sa pulang ilaw kanina, alam mo ba? Gusto mo ipatawag ko ang pulis? Hayaan mo na, importante na pumunta muna ako sa Kin Group para mag-report. May gagawin pa ako ngayon, sa susunod na lang. Huwag na nating muling magkita. Tita, sa susunod mag-ingat ka sa paglabas. Huwag ka nang makatagpo ng ganyan. Sira ulo. Salamat, gagawin ko. Kailangan kong pumasok sa trabaho. Nahuhuli na ako. Aalis na muna ako. Ano ang pangalan mo, dalaga? Yan. Paalam. Napakabait na dalaga. Ginang, kakagaling mo lang sa ibang bansa. Magdala ka palagi ng bodyguard. Ayos lang ako. Iimbestigahan mo ang CCTV sa kalsadang ito. Hanapin mo. Ang muntik na akong mabangga kanina. Sige. At saka, kailangan ng tao sa kumpanya ko sa ibang bansa.
Pumunta ka sa kumpanya ni Moore para mag-imbestiga. Hanapin mo ang isang babaeng nagngangalang Lin Kian. Ziga. Gusto kong makipagtulungan sa kanya. Hindi naman siguro ganoon kaswerte. Hoy Kian Kian, nang papunta ako rito kanina. Nakakita ako ng isang napakagandang babae, pumasok sa opisina ni Supervisor Lan. Napakagandang babae, may bagong tao. Balita ko, dating nobya ni Boss Ken. May nobya si Boskin. Halika, ipakilala ko sa inyo, ito ang bagong team leader ng Departamento ng Disenyo, si Chen Wanyi. Siya pala. Bakit siya? Kilala mo siya. Muntik niya akong mabangga kaninang umaga at ang sama pa ng ugali niya. Hoy Supervisor, may team leader na tayo, di ba? Tapos magkakaroon pa ng isa. Zazabihin kaunan ga yan. Mula ngayon, hahatiin ang Departamento ng Disenyo sa dalawang grupo. Si Kian Kian ang team leader ng unang grupo. Si Wanyi ang team leader ng pangalawang grupo. Yan. May tanong ka ba? Wala. Ikaf pala. Pangalawang bises na nating nagkita. Tungkol naman sa paghahati ng mga tauhan. Kayo na ang mag-usap. Bago matapos ang araw ngayon, ibigay nyo na lang sa akin ang final na listahan. Sige. Kakadating ko lang ngayon, hindi ko alam kung ano ang gusto ng bawat isa. Nagdala ako ng kaunting regalo para sa inyo. Ito para sa iyo, Christian Lubautin, at paborito kong kulay pa. Di ako makabili ng ganito kamahal sa araw-araw. Gusto ka o rin yan. Wu, Cartier. Kahit ang pinakamura ay libo-libo. Okay lang basta gusto niyo. Ang mahal naman, huwag na lang. AME, nanggaganyan para makuha ang loob ng mga tao. Delikado ang babaeng ito. Supervisor, ito ang bagong listahan ng paghahati namin. Paano ito hinati, Supervisor? Kaming lahat ay kusang loob. Gusto naming sumunod sa mas magaling. Okay lang. Dito, gusto ko lang ng mga top talent. Si Zhao Zhao at Liang Kulang, sapat na. Sige. Ngayon, may proyekto ako na kailangan ninyong gawin. Kung sino ang makakagawa, 300,000 ang bonus. Ito ang profile ng kliyente. Pwede ninyong basahing mabuti. Kung paano magtutulungan, kayo na ang mag-usap. At saka, medyo maselan ang panlasa nitong partner na ito. Hinizazia. Kailangan ninyong magbigay ng detalyado at konkretong plano bago magkasundo, okay? Walang problema, Lanyu. Huwag kang mag-alala. Tumawag ng pangalan ng supervisor ang team leader. May relasyon ba sila? Kailangan kong mag-stick sa team leader. Tapos na ang meeting. Team Leader Chen, sinabi ko na huwag magpakita sa opisina, na magkakilala tayo. Ano ang ibig mong sabihin kanina? Wala na akong pasensya, Lanyu. Nandito na ako sa kumpanya nito ng 5 oras at 23 minuto. Sabihin mo na kung sino ang bagong girlfriend ni Kin mo. Alas 11 na, hindi ka pa natutulog. Ang corporate slave ay hindi karapat-dapat magpahinga. Ang design department namin, kailangan naming makuha ang isang kaso. Pero kami ang pinagagawa ng planning. Pagkatapos kong basahin ang profile ng taong ito, hindi ko alam kung saan magsisimula. Nahihirapan na ako. Si Qianfang, Chinese na kamakailan lang umuwi sa bansa. Hindi ba ito madaling solusyonan? Tito, madali lang itong solusyonan. Lanan. Hindi rin ganun kadali pero... Ngayon, Halos tapos na. Pero may isang bagay pa akong hindi maintindihan. Ngayon, naiintindihan mo ba o hindi? CJ. Evie, makipag-away ka sa akin. Halika, ibigay mo na. Naintindihan mo na. Tuturuan kita. Para mag-analyze ng isang tao, kailangan mo munang simulan sa kanyang ugali, tama? Maraming klase ng high-end. Tulad niyang middle-aged, mayamang asawa. Hindi ba kailangan natin magsimula sa mga close ka ba kay Qianfang? Kilala ko siya. medyo close? Nanay, umuwi ka ng bansa, hindi ka man lang nagsabi. Ang dami mo namang kalokohan.
Ay, nakakainis. Sino pa bang ganito kasama ang ugali? Ninakaw may ikupis yan. Ninakaw ang electric bike. Nan, Ayos lang yan, bibili tayo ng bago. 28,000 yun, cash ko binili. Sige na, may susundo na sa atin. pero talaga naman. Si Boss Kin, isang malaking boss. Sasabay pa siya para sunduin ka, nakakatakot pa. Pumayag ka pa. Walang driver na pinapamaneho ang boss. Boss Kin, halata na masyado yung pagpapahalata mo. Oh. Boskin. Sakay na po kayo. Kukunin ko lang yung nahulog ko kahapon. Maliit na Kin, magmaniho ka na maayos. Boskin, ingat sa ulo. Sakay ka rin. Uwi muna ako sa opisina, kakain tayo mamaya. CJ, Kinmo, sa wakas nakita rin kita. Ay, huwag mo nang isipin yan. Hindi ganoon ang tiyuhin mo. Eh bakit niyakap ni Chen Wanyi ang tiyuhin? Magkaibigan lang sila. Anong nangyayari, Kian? Kanina kita dito, umugoy-ugoy ang ulo, aray. Kumusta na ang plano mo? Kalahati na, pero ninanakaw na ang tiyuhin ko. Sinong nangangahas? Upuan mo. Sabihin mo, sinong nangangahas sa lalaki ng kaibigan ko? Google Pin ka Uzia es Alangit. Kaninang umaga, nakita ko silang magkasama, ang sakit. Akala mo ba, ang tiyuhin mo ay sikat sa babae? Ano nang gagawin natin? White Moonlight, Sigurdong ex-girlfriend, White Moonlight. Ano nang ibig sabihin yan? Ganito ang mga sikat na short drama ngayon. Kahit gaano kagaling ang asawa, kapag bumalik ang White Moonlight. Sa bansa, siguradong patay na ang asawa. Ano nang gagawin natin? Tulungan mo ako. Naku, matagal na kayong kasal ng tiyuhin mo. Nagkaroon na ba kayo ng... Anong nang? Ay, yung... Wala pa, hindi pa kami ganun kalalim ang nararamdaman. Kian, bilang kaibigan ko, wala kang bayag. Kung mayroon talagang relasyon siya at si Chen Wanyi, wala nang paghihintay sa pagbuo ng relasyon, mawawala na ang tao. Ah, may punto ka sa sinabi mo. Boss Kin, talagang hindi ko alam na inuwi ni Lanyuy ang Diyos na ito. basta nandito si Chen Wanyi. Hindi ligtas si Kian. Kinmontag, nandito KBA. Kinmo, hindi ako nanggugulo ng buhay mo. Gusto lang kitang bisitahin. Huwag mo ring sisihin si Lanyi sa bagay na ito. Wala bang ginagawa sila nyo? Tiyak na hindi alam ni Lanyu ang tunay na dahilan kung bakit umalis si Chen Wanyi noon. Huwag kang magalit, kausapin ko siya. CJ, Ayaw ni Kinmo na hinahawakan ng iba. Pero kaninang umaga, sumakay siya sa elevator kasama si Pinmo. Baka naman, siya ang bagong nobya ni Kinmo. Team Leader, Ang ganda ng suot mo ngayon. Salamat. Luoya, gusto ko sanang itanong. Tungkol kay Kian. Kailan siya dumating? Anong mga award ang napanalunan niya? Gaano kagaling? Team leader. Hindi mo siya mapapantayan. Narinig ko na backer ang koneksyon niya nang dumating siya. Direktang na-promote bilang team leader. Isang probinsyana, nangahas pang mag-utos sa akin. Tingnan natin kung ano ang gagawin mo ngayon. umuwi ka na. Halika, uy, umupo ka na.
Tito, ikaw ba ang gumawa ng lahat ng ito? Hindi ba astig? Astig, ang sarap tingnan nito. Ang sarap talaga, parang sa paborito kong kainan. Ay naku, Tito. Why? Ang sarap talaga nito. Engan, Tikman mo rin. masarap talaga ang luto ko. Gusto na gusto ko ang spicy chicken nila. Ang bango ng amoy, ang galing mong pumili. Sabihin ko sa'yo, signature dish nila ito. Ethet, haha, Tito, nag-abala ka pa. Ayos lang, salamat Tito. Uy, baso ko yan. Wala naman, tao mo na ako, ano pa ang baso mo? CJ, Nga pala. Gusto kong pagsasayo. Ano yun? Kasi ngayon, bumalik na si Mama at gusto niyang makilala ka. mama mo. Siyempre kung hindi ka pa handa. Okay lang, sabihin mo lang sa kanya at paghandaan mo. Pupunta tayo, ha? Alangan. Hoy kuya, ang bait-bait mo sa akin kung ganyan ka pa. Masusunod ako. Asawa kita, sino pa ba ang aalagaan ko kundi ikaw? Kung hindi ako pupunta, siguradong malulungkot si kuya. Eto, sakto, ngayon. May mga projects ako pag natapos ko to. Pumili tayo ng regalo at pumunta tayo sa nanay mo. Okay ba? CJ, kain ka na. Kuya, bilhan mo ako. Lin Chen Chen. Ang landi, nanlalambing ng lalaki. Patay ka. Hoy Kian, meeting mamaya. Ipapasa na ang proposal, kaya MOBA? Siyempre naman. Ano to? Sandali, maganda to. Buksan mo mamaya pag-uwi. Ang sikreto, sige na nga. Team leader, ang galing ng proposal mo. Pangako mo sa akin. Huwag kang gagawa ng ikakasira kay Boskin. At sa reputasyon ng kumpanya, sasabihin ko sa'yo kung sino ang bagong girlfriend ni Boskin. Para matalo si Lin Kian. Kailangan muna siyang matanggal sa trabaho. Ang hirap. Hoy Kian, kumusta na? Huwag kang mag-alala. Oon ka. Nakikipagplastikan lang. Sino sa inyo ang mauuna mag-present ng proposal? Ako na, mas may experience ako. Siguro first time ni Kian. 2. Bigyan natin siya ng konting oras, sir. Handa na ang team leader namin, pwede siyang mauna. Mabait ang team leader namin, binibigyan kayo ng oras. Ayaf niyo pang tanggapin. Oo, Zaka ano ba ang pinag-agawan? Sa pagiging una, hayaan mo na silang mauna. Sige, kayo muna. Ang tema ko ngayon, Chinese traditional style. Si Kian, ang plano niya. Paano naging pareho sa'yo? Si Qian Fang ay Chinese, kakauwi lang niya. Kahit hindi siya nagpapakita, ang mga damit niyang pinapasadya. Chinese traditional style din, pero improved version. Nalaman din namin, may mga kumpanyang nagpunta. Pero lahat tinanggihan. Hindi nila inaapresyate. Manager Lon, malinaw na plano ito ni Kian. Paano naging kay Chen Wanyi? Manager Lan, itong template, parehong-pareho. Sa akin. Dapat sigurong imbestigahan ito. Aba, ay ikaw, Lin Chen. Ninakaw mo ang ideya ng aming team leader, tapos ikaw pa ang galit. Nung gumagawa siya ng plano, sabay-sabay tayo. Nagbigay ng suhestyon, team leader Lin. Grabe ka na. Hindi mo kaya nangopya at nagnakaw ka? Nakakahiya. Ito, ilang gabi akong nagpuyat. Para dito. At manager sa computer ko. Marami akong file na na-save sa iba't ibang oras. Team leader Lin, hindi ko gusto ang sinasabi mo. Galing kang abroad, designer din ang trabaho ko. Sobra-sobra na ang awards ko. Bakit ko kailangang nakawin ang plano mo? Et Zaka, ikaf team leader Lin. May award KBA? Mayroon ka bang kahit ano na pagnanakawan? Wala akong award pero hindi ibig sabihin. Malinis ka. Manager, hihiling ako ng investigasyon sa kithe. Sa totoo lang, may kisi sa opisina. Malalaman kung sino ang nagnakaw kapag tinignan. Lin Kian, Zinadia Montag yata. Ang CCTV sa opisina, sira nitong mga nakaraang araw. Hindi pa dumadating ang maintenance. Sa panahong ito, wala talagang CCTV. Inisip mo yata itong dahilan para makalusot. Sira ba talaga ang kisis? Oo, Zira.
Ngayon lang dadarating ang mag-ayos. Team Leader Lin. Wala tayong problema. Bakit Montag ninakaf ang plano KO? Tapos ikaf PA ang galit? Hindi, ikaw talaga ang... Tama na. Imbestigahan ko ito. Ngayon, Gamitin muna natin ang plano ni Chanwani. Kian, gumawa ka ng panibagong plano para sa akin. Ihre Report KO kay Boskin. Tapos na ang meeting. Ang sama-sama talaga, Kian, hindi mo alam. Maraming tao sa kumpanya ngayon ang kumakalat na nangungopya ka raw. Pinaghihinalaan ko, may balak sila. Sinamantala na nasira ang kikli, ninakaw ang plano ko. Anong gagawin natin? Puntahan si Boskin? Kasalanan ko to, alam kong maraming hindi sang-ayon sa akin. Dapat may reserba tayo. Matuto tayo sa pagkakamali. Mamayang gabi, pupuyatan ko para matapos ang plano. Sayang, kung ikaw na lang ang gumawa ng plano sa harap ni Qianfang. Walang makakaagaw. Umuwi ka muna. Dito na lang ako mag-iisip. Oo. Ang swerte naman. Nakita na naman tayo. Hintayin niyo ako dito. Nakikita ko si Kinmo na paparating. May kakilala akong pupuntahan. Ang tradisyonal na Chinese style ay klasiko kung isasama sa modernong sining. Baka mas maraming tao ang magkagusto. Maaring lumawak ang market. Tita, anong ginagawa mo dito? Ang swerte. Certain ka, pumunta ako para bisitahin ang anak ko. Malayo pa lang, nakita na kitang nakakunot ang no. Bumili ako ng keke, batiin lang kita. Salamat. Anong problema? May issue sa trabaho. Ay, tita, hindi mo alam, parang sinadya talaga. Alam mo ba, pagkatapos kong tulungan ka, pagbalik ko sa opisina, may bagong empleyado. Hulaan mo kung sino. Yung bumangga sa akin. Wow, galing mo tita. Nahulaan mo pa. Madali lang hulaan. Tapos? Tapos gumamit siya ng mga hindi magandang paraan. Pero, noong mga nakaraang araw, nakita ko siyang yakap-yakap ang asawa ko. Pinaghihinalaan kong siya ang ex-girlfriend ng asawa ko. Talaga? Kwento mo ng detalyado, gusto kong malaman yan. Noong araw na yon, galing lang ako sa elevator. Boskin, nandyan si Lola sa coffee shop sa baba. Naghihintay sa'yo. Sige, pupuntahan ko na. Boskin, may isa pang bagay. Sabi nila nyo, may issue ng plagiarism sa design department. Ayaw ang namin natin. Sa ngayon, si Mrs. ang pinagbibintangang nangopya. Tiningnan ang CCTV, kaso nasira. Sabi ng maintenance, maayos ngayon. Boskin, ano sa palagay nyo dito? Noong gumagawa ng plano si Kian, nandito ako sa tabi niya. Sino ang nangopya sa kanino? Ah, ganon pala. Pero nasa road si Cheng Wanji. Marami nang napanalunan, hindi naman sigurong. Tanungin mo nang mabuti sila nyo. Yung mga nanalo gawa ni Chen Wani. Talaga bang sa kanya o kailan nyo? Gusto ni Chen Wani ang credit. Ituloy ang proyekto, ako na ang bahala. Boss Chin, hindi ka na magpapangga? Kung magpapanggap pa, abusuhin na ang asawa ko. Hindi ko alam kung ano iniisip ni Mama, pwede namang direct ang magtulungan. Kailangan pang magpaikot, magpaplano pa ang design department namin. May ganun palang tao, huwag kang mag-alala. Naniniwala ako sa'yo, kakampi mo ako. Tita, ano bang matutulong mo? Tungkol sa kumpanya ito, ngayon kasi. Kailangan kong tapusin ang isang napaka-importanting proposal, pero... Yung sinabi mo kanina, tita, parang nagbigay sa akin ng ideya. Pwedeng gamitin ang dating disenyo, pero isama ang moderno. Ay, hindi ako nagyayabang, pero sa Kin Corporation. May boses naman ako. Tita, kung ikaw si Qianfang, siguradong matutulungan mo ako. Pero ang swerte, hindi basta-basta. Nakikita. Nga pala, tita. Mag-overtime pa ako mamaya. Kailangan ko nang umuwi. Sige, mauna ka na. Aalis na ako. Sige, mauna na ako. Paalam, babayaran ko na ito. Hoy, bakit ka nandito? Tito. Pag-uusapan natin ito mamaya. Linawin mo na mabuti. Ang relasyon mo kay Chen Wani. Oy. Boss Chin, baka nalaman na. Ang relasyon mo kay Chen Wanyi? Siyempre naman, halata na. Ma, Oh, nandito na. bakit hindi ka umakyat? Hiwalay ang trabaho sa personal. Hindi ako makikialam sa kumpanya mo. Pero, yung sinabi ko sa'yo dati, dalhin mo na ang manugang ko para makilala. Bakit hindi mo pa dinala? May proyekto siya, abala siya ngayon. Kapag tapos na siya, dadalhin ko siya sa'yo. O, sa kumpanya mo, meron bang design department na may pangalang Lingkian-Kian? Ah, anong nangyari? Kung maghahanap ng manugang, dapat katulad niya ang hanapin.
Di magiging boring ang buhay. Di siya boring. Ma, ipapakita ko sa iyo ang litrato ng manugang mo. Kinuha ko ng patago. Ah, Ha. Alas 12 na. Kung magpapatuloy to, kalbo na ko. Mga kasambahay, Lesa, tigil-tigil. Naku, overtime PA, rin SA ganitong oras? Supervisor, di ka pa rin umuwi. Umuwi na, kao kanina PA. ito, ipinadala sa'yo ng asawa mo. Sabi niya parusa to sa akin dahil nasa panig ako ni Lin Wanyi. Inom ka? Hoy, supervisor, matagal mo na bang kilala si Kin mo? Siyempre naman, siya kasi ang Alam mo ba ang relasyon ni Nakin mo? At Chanwani? ex-girlfriend and hygiene MOSI Chanwani. Alam ko. Di naman ako bulag, di ba halata? Bakit di ka sumagot sa mga paninira niya? Alangan. Supervisor, sa trabaho niya ako pinahihirapan. Kaya sa trabaho rin, ako magpapakita ng resulta. Di niya ako mapapahiya. At, naniniwala ako kay Kin mo, di niya ako lolokohin. At wala siyang itinatago sa Kin. Ang pinakamahalaga, ex-girlfriend niya si Chen Wanyi. Ako ang kasalukuyang girlfriend niya. Malaki pala ang tiwala mo sa sarili mo, no? Ganun talaga ang tao. Dapat maging practical. Hayaan mo na, at least harapan ang ginagawa niya. Mas mabuti yun. Kaysa sa likuran. At may kakaibang tiwala ako sa sarili ko. Pakiramdam ko mas magaling. Ako sa kanya ng kaunti. Siege, inabangan kao ang final plan MO. O nga pala, supervisor, gusto mo bang manood ng palabas? Samahan kita. Hoy. Sinadya mo yon. Nakatayo ka riyan parang estatwa. Sinusundo kita. Tito. Bakit amoy alak? Binigyan ka nila New? Ako ang uminom. Hoy, huwag mong sisihin sila New. Pagod na pagod ako ngayon. Sige, pasan kita. Aray. Lilipad na tayo. Bumalik na si Chen Wanyi. May nararamdaman ka pa ba sa kanya? Huwag kang mag-alala, nabibighanin na ako sa'yo. Hindi niya ako maakit. Paano kung may ginawa akong masama sa kanya? Hindi yan mangyayari. Naniniwala akong hindi mo gagawin yon. Tito, tapusin na natin ang paghihiwalay natin. Mukhang handa na ang puso mo. Siguro. Hintayin mo ako sandali. Anong tinitingnan mo? Wala. Hindi ka ba nanonood ng kakaibang bagay? Hindi, wala talaga. Tingnan nga. Wala talaga. Hoy, huwag.
Diyos ko, nagawa ko talaga kay Tito. Hoy, tita, bakit ka nandito? Dumalaw ako sa'yo. Ito ang ejiaw na nilaga ko ng alas 3 ng madaling araw. Pampaganda. Ang hirap naman ng pinagdaanan mo, hindi pwede. Isang maliit na regalo lang. Tanggapin mo. Salamat ha. Hoy, yang proposal mo, ngayon ba ang presentation? Ngayon ang presentation ko. Kaya magmadali ka na. Ako, Hala, sino ba ito? Hoy, Team Leader Lin. Ang iba, bak ang dala is trabaho. Ikaf naman. Inilakad mo ba ang nanay mo dito? parang sa lagubang na nagtutulak ng dumi, dinidiretso mo sa bibig mo, di ba? Ang baho ng sinasabi mo. Huwag kang salita. Lin Kian. Pampublikong lugar ang opisina. Huwag kang makikisalamuha sa mga taong hindi karapat-dapat. At huwag mo silang dadalhin dito. Hindi karapat-dapat. Kayo ang tinutukoy niyan, di ba? Sinasabi ko, bata ka pa, naghahanap ka na ng koneksyon. Naintindihan ko kung backdoor ang paraan mo. Pero itong matanda, Matanda ka na. baka naman dito ka naghahanap ng binata. Tumahimik ka. Sino ang nagpasok sa inyong mga ganitong klase sa kumpanya? Ang aming team leader ang pinakamagaling sa design department. Itong matanda, Makingat ka na lang, baka makasakit ka sa galit. atek sa puso. Aray. Hinampas Montag ako, Lin Kian. Ziluya, takao yan. Mag-sorry ka. Chen Wani, binabalaan kita, nakikita ng Diyos ang ginagawa mo. Yung ninakaw mong proposal, hindi to matatapos. Tita, halika, samahan ko kayong magpahinga. Okay ka lang ba? Tita, una na ako mag-ulat, hahanapin ko kayo mamaya. Kakain tayo mamayang gabi. Sige, mauna ka na. Sige, okay. Ma'am, naayos na po ang lahat para sa inyo. Mabuti. Samahan mo ko, tignan natin sa taas. Yung nambuli sa manugang ko, hindi ko palalampasin. Oy, mukhang may magandang gabi ang iba kahapon. Hinan Montag. Kumusta? Matanda na yung lalaki, yung baywang. Kaya pa naman siguro? Ano ba yan? Magtrabaho na lang kayo. Baka may makarinig at ireklamo ka. Isang babaeng wala namang mayaalok. Paano makikipag-agawan sa kin kay kin mo? Tapos na ba ang lahat? Huwag kang mag-alala, team leader. Sisiguraduhin kong si Lin Kian ay mapapaalis sa kin group ngayon. Kailangan na ma-finalize ang proposal. Kian ay Project Montag na ang proposal mo. Ito ang pinakabago kong proposal. Mayroon itong traditional at modernong sining. At ang modernong sining na ito ay hindi lang mula sa isang bansa. Ano? To? Ang ET na ito, hindi ba ito? Ang proposal ng team natin. Supervisor, idea namin to. Jinjin, tingnan mo. Hindi ba ito ay parehong-pareho sa konsepto at plano natin? Oo nga, iba lang ang template ng EET. Pero magkatulad na magkatulad ang laman. Team Leader Lin, kung kulang sa galing, huwag nang magnakaw. Lan Yue, Ebidenzia. Sobra na kayo. Ang tagal overtime and team leader namin. Wala na talaga kayong hiya. Chen Wani, nagtutulungan kayong dalawa, akala nyo ba? Hindi alam ng iba, Nagdadahilan ka pa at nambabato ng putik. yung unang proposal, punto por punto. Ang asawa ko ang nagbigay ng direksyon. Sabay namin ginawa. Naging sa inyo. Itong pangalawang proposal. Inspirasyon ng isang tita. Ngayon, nagnanakaw na naman ako. Ano ba yan? Wala na ba kayong hiya? Team Leader Lin, hindi tama ang sinasabi mo. Ang kakayahan ni Team Leader Chen, kitang-kita naman ng lahat. At kaibigan pa ni Manager Lan, yung sinabi mo, para mo nang pinahiya si Manager Lan. Manager Lon, ang mga creative concept na to, simula pa lang kami at Team Leader Chen, kailangan mong ibalik ang aming dangal. Team Leader Lin, wala namang sinabi ang manager. Ano pa ang ipagdadahilan mo? Ang taong tulad ng manager, dapat palisin sa kumpanya. Mandurugas na walang integridad, hindi karapat-dapat sa kin group. Sinusuportahan ko kayo. Mga walang konsensya. Puro pagsipsip lang kay Chen Wani, walang ebidensya. Tama na. Manager, tumahimik ka. Chen Vani. Ikaw, tanggal ka na. Lan Yue, anong sinabi mo? Ang buong team mo, ikaw ang leader, lahat kayo, alis na. Nakakamali ba ang manager? Hindi ba dapat tanggalin? Si Lin Qianqian?
Lan Yue, Zayozo KBA, Montag KBA, mit kami, sabihin Montag. Wala itong magandang may dudulot sa'yo. Kung tatanggalin mo ako, sa kanya lang ba? Makukuha ang partnership sa Qianfang. Ang Qianfang sa abroad. Nasa top 10 sa buong mundo. Walang kakayahan si Qian. Meron ka ba? Tita, bakit ka nandito? Nandito ako para suportahan ka. Tandang, umalis ka na. Ito ang Qin Group. Siya ang Qianfang na sinasabi ninyo. Ang chairman ng Dahuang Garments. Imposible. Tita, Kumusta? Maganda ba ang suporta ko? Kahit mismong si Qianfang ang nandito, ano naman? Lon Yu, Lin Chanchen. Ninakaw niya ang... Tumigil ka. Chen Wanyi, sobrang nabigo ako sa'yo. Malinaw kong nakita si Qian. Pagkatapos ng trabaho, pumasok si Luya sa opisina para magnakaw ng data. Kinopya para sa'yo. Manager, gusto mo bang manood ng palabas? May ipapakita ako sa'yo. Sabi ko na, ang Diyos ang nakakakita. Team Leader, di IBA may ipapakita KPA, Nga, mayroon pa. Ayaf Montag akong pabutihin. Huwag ka ring umasa. Lin Qianqian. Nakikipagrelasyon ka sa opisina. Kinuha mo ang litrato namin ng asawa ko. Anong ipinagmamalaki mo dito? Azava Montag. Hindi ko ba sinabing may asawa na ako? At hindi mo man lang na-capture ang kahit isang ikasampu ng kagandahan ng asawa ko. Itapon mo na lang yung cellphone mo. Supervisor, may relasyon siya sa iba sa loob ng kumpanya. Lumabag siya sa patakaran ng kumpanya. Walang kwenta ka. Umupo ka diyan. Hihipe? Bawal magkaroon ng relasyon ang mga empleyado. Wala rin ba akong karapatan? Tito, bakit ka nandito? At dinala mo kasi Boskin. Boskin, bakit ka nakatayo sa likod? Si Qian ang tunay na Boskin. Ako ang sekretary ni Boskin. Wu Tian. Ako yung tao sa litrato sa cellphone mo. Gusto mo bang i-check ko ang CC para magpaliwanag? Ipapakilala ko ng tumal sa lahat. Si Lin Qian ang aking asawa. Ang may bahay ng Pangulo ng Qin Group. Ito naman ang chairman ng Dahuang Group. Si Qianfang. Siya rin ang aking ina. Ina? Paano naging ina? Wu Jian, pag-alis ng mga to sa kumpanya. Ayaw kong makita sila sa kahit anong design company. Sa Haicheng. Opo. Pangulo, pasensya na po, Pangulo. Lin Qian, humihingi ako ng tawad sa'yo. Hindi ka ba? Ma, bukas ng gabi. Dadalhin ko si Qian sa bahay para kumain. Una na kami. Grabe ang gulat mo. Pangulo. Aray, masakit ba, Tito? Aray. Panaginip ba to? Hindi, Tito, niloko mo ako. Kung sinabi ko agad sa'yo ang tunay kong pagkatao, papayag ka pa bang makasama ako? Siyempre, isang domineering president pa naman. Hindi na ako kailangang magtrabaho sa walong buhay. Hindi. Ako, isang ordinaryong babae. Ikaw, isang domineering president. Sino ang maniniwala? Baka nga i-report pa kita. Sasabihin kong scammer ka. Aminado ako, mali ako nang lokohin ka noong una. Pero nangyari na yon, ano ang masasabi mo? Kahit anong paraan, handa akong magbayad. May kwento na may card na pwedeng iswipe ng walang limit. Meron nga talaga. Swipe lang ng swipe. Haha, yung bahay ko. Bago ko lang binili. Para sa atin. Nakaschedule na ngayong hapon. Para ilipat sa pangalan mo. Lahat ng bahay ko sa'yo. Pati kalahati ng shares ko sa kumpanya. Sa France, may vineyard ako. Tama na, sobra-sobra na, Tito. Ito na ba yung sinasabi nilang power of money? Galit ka pa ba? Ay, hindi. Yung araw na pinalayas ako ni Mama. Ano bang nangyari? Yun yung time na humingi ako ng tulong kay Sausaw. Ayos. Talaga? Kaya pala nandun ka. Sa harap ng show may stall ko. Ah, hindi. Sa tabi ng stall mo, may school. Doon ako nag-sponsor ng ilang batang nangangailangan. May isang batang babae noon.
Sabi niya kung hindi siya magsisipag, magtitinda na lang siya ng siomai. Tapos nung nakita kita, nilapitan kita. Ah, siya pala. SI mama. Sabi niya, hanggang elementary lang siya. Kung hindi ako mag-aral ng mabuti, magiging katulad ko siya. Magtitindang siomai. Galit ka pa ba? Siyempre, hindi na. Nakakuha pa ako ng gwapo. At mayamang boss. Panalo ako. Kian. Uwi na ako, tito. Paalam. Hoy, ano nang ginagawa mo? Makinig ka. Baka mamaya magmakaawa ka, hindi kita papansinin. Saan mo ako dadalhin? Birthday ni Mama ngayon. May party sa bahay. Sikat si Mama dito sa Haicheng. Sinabi niya, dapat nandun ang manugang niya. Hindi pwede. Wala akong regalo, di ba? At ang damit ko, ang simple. Ayoko. Nasa likod ang regalo. Nasa trunk ang gown mo. Palitan mo na lang pagdating. Ngayon, makinig ka lang. Nahihiya ako sa mga tao. Inimbita din si Zhao Zhao. Galit pa rin ako. Sige na. May candy sa kanan. Kain ka, huwag ka nang magalit. Isang kending lang, bibilhin mo na ako. Matamis ba? Tito, halika dito. Matamis ba? Ang anghang. Hagkan kita ulit. Mariskin, kahit na nasa ibang bansa ka ng ilang taon, hindi ka tumatanda, mas bumabata ka pa. Zan naman. Tumanda na ako, hindi naman. Narinig ko, ikinasal na si Boskin. Dadalhin ba niya ang kasama niya mamayang gabi? Siyempre, paparating na. Talaga ba? Tita. Bakit ka nandito? Tita, ito po ang regalo ko sa inyo. Ang ganda-ganda naman ng batang ito. Zino ka? Ako ang girlfriend ni Kin mo. Pero ang anak ko, kasal na ngayon. Wanyi, salamat sa pagbisita. Zan naman, tita. Dapat lang naman yon. Diretso niya akong tinuligsa. Oy, dumating na si Boss Kim. Nazan si Kian? Papunta na siya. Chin Mo. Miss Chen, bakit ka nandito? Bisitahin ka o lang si tita. Nung hindi mo pa siya kilala, tawag mo Day, ngayon Titana. Ang bilis magbago ng salita ni Miss Chen. Tita Kin. Maligayang kaarawan. Salamat. Enjoy pa kayo, Mrs. Chin, Boss Chin. Punta tayo doon at mag-usap. Miss Chen. Si Boskin, para kay Kian yon. Ang tamang ets, hindi dapat nandito, di ba? Ano KBA? Ikaf lang naman ang aso. Ni Lin Kian. Binigyan ka lang ng konti, akala mo kung sino ka na. HMP. Chen Wanyi, tao ay may mukha, puno ay may balat. Di pa ako nakakita ng taong walang hiya tulad mo. Hinamak Montag, K.O. Nanggahas ka. Aray. Oh. Miss Chen, kahit anong gawin mo, hindi ka dapat nananakit. Takpan mo pa ang mukha mo, baka isipin ng iba. Kami ang nang-api sa'yo. Kian. Okay ka lang ba? Kin mo, bakit ganito sa kin si Miss Chen? Kin mo, pakinggan mo muna ako. Tigil na. Okay, Kabie. Okay lang ako. Ginangkin, ito ba ang manugang mo? Ang ganda-ganda talaga. Tama. Siya ang asawa ko, si Lin Kian. Ipapakilala ko sa inyo. Ito ang manugang kong si Lin Kian. Sana sa susunod, kilala na ninyo siya.
Bigyan ninyo ng pabor ang manugang ko, huwag ninyo siyang apihin. Ginangkin, huwag kayong mag-alala. Mabait at maunawain si Ginangkin. Hindi namin siya pahihirapan, huwag kayong mag-alala. Lin Qianqian, hindi magaling ang paraan mo. Para sa'yo, kailangan ba ng magaling na paraan? Alam mo ba kung gaano ako kamahal ni Kin mo dati? Sinabi mo na nga dati. Mga talunan lang ang nag-uusap tungkol sa nakaraan. Ang nag-uusap tungkol sa dati ay mga talunan lang. Lin Qianqian, ibigay mo sa akin si Kin mo. Chen Wanyi, hindi bagay si Tito. Anong ibigay? At pinili mo ang buhay na yan. Dapat mong bayaran ang mga desisyon mo. Ikaw ang kumuha sa kanya. Chen Wanyi, huwag mong isiping hindi ko alam. Umalis ka kay Tito noon. Dahil mahirap siya. Nang malaman mong mayaman siya, Bumalik ka, pera ba ang habol mo o si Tito? Lesiu, anong ginagawa mo? Anong balik mo? Putang ina mong green tea, hinahamon Montag ang kaibigan ko? Zaklolo. Kin Montag, akin ka. Sinabi mong ako lang ang mamahalin mo. Paano ka magmamahal ng iba? Hindi niya karapat-dapat ang isang tulad mo. Mamatay ka. Mamatay kayong lahat. Mamatay. Mamatay. Mamatay kayong lahat. Chin Mo. Tayo lang ang bagay. Ay, isama mo ako sa business trip mo. Isang buwan lang, babalik agad ako. Hindi pwede. Baka habang wala ako, maghanap ka ng iba? Anong iniisip mo? Hirap na nga akong alagaan ka. Maghanap pa ako ng iba. Hoskin, handa na. Sa airport na tayo. CJ, hindi pwede. sige na, mabait ka, makinig ka, babalik din agad yan. Lesiu, 3 araw na, isang tawag lang galing kay Tito. Talaga nga, ang mga lalaki puro magagandang salita lang ang alam. Baka sobrang busy si Tito, ano? Hello? Wala si Kin mo dito, ah. Bakit boses niya iyon? Si Chen ba yun? Huli na. Akin na si Kin mo. Ay, hello. Kahit mensahe, wala man lang. Hayop ka. Wuqian, tingnan mo nga. Anong nangyayari kina Zhao at Yan? Hindi sila sumasagot sa tawag. Kin Montag, sinabi ka una sayo, akin ka lang.
Kung sinabi mo lang sana agad kung sino ka talaga, hindi sana tayo nagkahiwalay ng matagal. Putang ina, mang-aagaw ka pa sa tito ko. Ma'am, si Chen Wanyi sa labas. Gusto kang makausap. Ayaf K.O. Palisin mo siya. Sige po. Ayaw kayong makausap ng amo namin. Umalis na kayo. Kuya, pakiusap na lang. Pwede ba? May importante talaga akong sasabihin kay Ma'am. Kung hindi ka alis, tatawag na ako ng tauhan. Buntes ako. Anak, Tuni Kinmontag. Anak ni Kinmo tu, sigurado. Ito ang ebidensya. Chen Wanyi. Akala Montag ba madadala Montag ako, Kianfang? Kapag nakuha ko na tong pera, alis na ako agad. Tita. Mahal na mahal ka talaga si Kinmontag. Pero nakikita ko kung gaano siya kasaya kay Kian Kian. Ayoko namang gambalain sila. Ganito na lang. Bigyan niyo ako ng 50 milyon. Ipapabot ka o tu at mag-umpisa ulit. Maraming paraan para patunayan kung anak ni Kinmo yan. Tumawag ka kay Binata. Sabihin mo dalhin niya si Kian Kian dito. At saka, Ipatawag mo ang family doctor. Sige po. Anong gagawin mo? Malalaman din kung anak niya yan. Ma, Nandito na kayo. ano na nangyari at nagmamadali kayo? sabi ni Chen Wanyi, buntis siya. Anak ni Kinmo ito. Wala ka bang sasabihin? Dinala na niya ang bata dito. Chin Mo. Alam kong galit ka sa akin. Hindi ko sana ipapaalam ito sa iyo. Alis na ako. Pagkatapos kong umalis ng bansa, hindi na kita gagambalain. Nakatawag na ako ng pulis. Paparating na sila. Tumawag ng pulis. Paninirang puri. Walang problema na makulong ka ng ilang buwan. Chin Mo. Hindi mo anak ito. Patawarin mo na ako. Chen Wanyi, hindi ba sinabi ko na sa'yo? Na huwag mo na akong buluhin. Wala tayong koneksyon. Bakit mo paulit-ulit na sinusubukan ang pasensya ko? Ikaw ba yung gumamit ng pampatulog sa akin isang buwan ang nakalipat? Buti na lang dumating si Kian Kian. Masyado palang mabait ang trato ko sa'yo. Kung hindi ako dumating, nagtaksil ka na sa akin, mahal. Alam mo ba? Wu Chen, ayokong may maiwan pang. Ano mang ari-arian sa pangalan ni Chen Wanyi. Chin Mo. Alam ko na ang pagkakamali ko. Hayaan mo na akong umalis. Huwag mong palabasin. Chin Mo. Gusto mo bang ipitin mo ako sa sulok? Kung hindi mo kinain ang lahat ng pera ko, hindi ako pupunta rito ngayon. Mag-usap na lang tayo pagdating ng pulis. Gusto mo ulit akong ibalik sa dating buhay. Kung ayaw mong maging maayos ang buhay ko, huwag ka ring umasang magiging masaya ka. Kian Kian. Pin mo, hindi ka magiging masaya habang buhay. Kian Kian, huwag kang matakot sa nanay. Masakit ang bibig ko. Kian Kian, huwag kang magsalita muna. Dadalhin kita sa ospital. Butler, ihanda ang sasakyan. Kian Kian, bakit? Walang dugo ang sugat. Nakakainis, hindi na ako magpapanggap. Paano nangyari ito? Naku, binigay lang ito sa akin ni Zawzaw noong isang araw. Nasira ang latex pad. Masakit ba? Mahal, may ibang tao. Nene, may dugo PASA labi Montag. Kanina lang, sa kabako, napunit ko. Li Kian Kian, Swerte Montag talaga. Swerte ko. Pero ikaw, malaki ba ang swerte mo? Mahirap sabihin. Chen Wanyi, ikaw ay hinihinalang may sala sa pagpatay. Paninirang puri. Sumama ka sa amin.
Honey, ako na ang magbibigay ng statement. Zazama ako sayo. Tito, Ang latex pads ko, imported yan. Ang ganda kong cleavage na wala. Dapat ka bang magbayad? Anong ibabayad ko? Magbabayad pa ako. Tara, usap tayo ng maayos. Si, para sa anak ko, sa kasal niya sa Loons. Sana makadalo kayo sa kasal. sino nakausap mo sa telepono? Si Juju, nagtanong lang siya kumusta ako. At sinabihan ka raw, pumunta ka bukas sa mall. Sabi niya, isasama kanyang mamili at magpa-picture. Magpa-picture. Bakit hindi niya diretsuhin sa akin? Ikaw pa ang may ganang magtanong. Palagi ka na lang. Umuwi. Parang hindi natutulog, tulog na tulog. Nasa mesa ang almusal, kain ka na. Ikaw talaga ang pinakamabait, ma. Ayos na yan. Tingnan mo, tanda-tanda mo na. Nakmamaktol KPA. Azawa ka na, ha? Gusto ko lang yakapin ka. Ang nanay ko ang pinakamaganda. Sa buong mundo, mag-ipon ako ng pera para sa'yo. Siege na, siege. Puro ka sweet talk. Makinig ka. Kahit si Kin mo ay presidente, malaking boss. Huwag kang magiging tamad, ha? Narinig Montag? Dapat kumita ang babae ng sarili niyang pera. Para may lakas ng loob sa harap ng lalaki. Kahit maliit, dapat may sarili kang trabaho. Sige, huwag kang mag-alala. Magtatrabaho ako ng mabuti. Hindi ko yan, ka. Mabuti naman. Kein Kana. Ama ng anak natin, nakita mo ba? Lumaki na ang anak natin. Bakit hindi pa siya dumarating? Saan ba tayo pupunta? Ako, Grebe, parang nagtatakas ka. Ang kapal ng suot mo. Sabihin mo nga, mula sa asawa ng driver. Naging asawa ng presidente, masarap ba? syempre, masarap. Pero parang may nakakaalam na mayaman ako. Baka ako'y patayin. Dai KPA kontento? Kung gusto mo, Ipamana Montag na lang es akin si Boskin. pumatay ka sa akin. Ano ang sinasabi mo? Okay, nagkamali na ako. Naging asawa ka na ng CE ngayon. Ikaw ang magbabayad ngayon. Lesa, CJ. Ang sahod ko ay 30,000, may bonus pa. 30,000, pwede kang gumastos kahit gaano. Ako ang magbabayad. Hindi na ako magdadahilan. Gusto kong gamitin ang card ng asawa mo. Babae, naglalaro ka ng apoy. Kunin ninyo ang pinakamahal na produkto ng inyong tindahan dito. Subukan natin. Opo, sandali lang. Tatay, Kian, papayag ka bang pakasalan mo ako? Kian, papayag ka bang pakasalan mo ako? Papayag ako.